parang gusto nilang pahirapan pumunta at makalabas ang mga tao from Davao. From purchasing ticket, pinahihirapan, kung ano-anong inventong gagawin. Kasi nga, ang sabi doon, sabi ko, bakit naman nila gagawin yun? Kasi nga, napapraning sila, mag-alsa ang mga taga Davao at pumunta sa Maynila para manggulo. So ito nung una, kinakapa ko ang mga organisasyon na quote-unquote nang kiklaim to be Duterte. Ano po kasi ko dyan sanay na po ako sa mga rallyista. Sanay na po ako sa mga ganyang-ganyang rally. 2016, alam nyo, marami ang nagkiklaim na PRRD sila, pero eventually may mga personal na interes. May mga personalidad na gustong iangat tapos kumakapit lang kay Duterte. In other words, ginagamit lang si Pangulong Duterte para umangat. Maraming ganyang grupo. Marami pa dyan, pinagkakakitaan yan, ini-scam. Kunwari, magbubuo ng grupo, maniningil lang kung ano-ano, mga ganyan. Kaya ako dyan, sensitive ako sa mga ganyang issue, yung nagbubuo-buo ng grupo. Naku po, ang taas ng radar ko dyan. Pag mga ganyan, pinag-iisipan ko na kagad dyan. Naku po, alam mo yung utak ko. Kaya nung nabuo yung Maisog, talagang nag-isip ako na maigi. Sabi ko, eto kayang Maisog, gagamitin lang si Duterte para sa kanilang mga personal na interes. Kahit papaano magawa yung nagawa ko in 50%. Kasi nga, nagigets nyo yung kwento. In other words, hindi niya inaangat yung anak niya kasi yun yung punto niya. Dapat ang maging leader nakaranas ng gutom. Yun, S26. Ano ba kasi yan? Hindi ko maintindihan yung S26 na yan. Yan yung sinabi niya. So yun yung sinasabi niya. Hindi lang yung laki sa farm. Mahirap kasi pag laki sa farm May mga mayayaman dyan Oh. So yun po yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Yung lahat, ako po si Banat Bay. Eto na nga, magkikwentuhan tayo. Siguro naman napapanood nyo naman sa ating Facebook account and sa ating Instagram na tayo po ay nagpunta kahapon sa Davao dahil po sa konting fellowship ika nga kay Pangulong Duterte. Ang aming grupong Banateros, okay, na composed of Coach Oli, Boss Dada, myself, and Jay Guevara and Master Judea. Oy, Anharot, maraming salamat Anyway, nagkwentuhan lamang po patungkol ho sa mga issues at future plan ni Pangulong Duterte at syempre napag-usapan na rin din po ang mga ilang bagay doon tungkol po dito sa Maisog. Napaka-importante po natin kasing maintindihan na kung ano po ba talaga ang goal ng Maisog at kung ano po ba ang plano ng Maisog. Kasi marami at ang medyo alam mo yon, medyo nadidiskarel ika nga. Ibig sabihin po medyo naliligaw at hindi maunawaan kung para saan po ang Maisog. Sabi nga nila ito po yung sinimulan po ng TOPS Coalition. Alam naman po natin ibig sabihin ng TOPS Coalition, di ba po? Transparency, accountability, peace and security. Ibig sabihin po, ito po ang panawagan sa ating gobyerno. Hindi po nananawagan ng hindi maganda ang TOPS o di kaya ang Maisog. Wala pong panawagan ng Maisog na pabagsakin through rebellion or through anything ang pamahalaan ni Marcos. Hindi po yan ang motibo ng Maisog. Ang Maisog po ay para po sa magandang pamamahala ng ating pamahalaan. Kailangan po natin itong punahin. Yun po ang malinaw na puntirya ng Maisog. Ito po ay mapayapang pagpapahayag laang ng saloobin ng
bawat Pilipino. At ito rin po ang pagpapahayag naman ng mga organizer sa taong bayan ng kalalagayan ng ating bayan. Kasi napaka-importante maunawaan ng mga kababayan natin ang tunay na nangyayari sa ating bayan. Bakit kanyo? Kasi nga po ang mainstream media, alam naman po natin tila nabili na ng ilang mga politiko. Kaya ganyan ang nangyayari, di ba? Kaya ang maisog po ipapahayag nito ang tunay na kalalagayan ng ating bayan. Yun po ang purpose ng maisog at ito'y nagpapahayag lamang ng hindi pag-ayon sa ilang mga polisiya ng ating gobyerno. Hindi po para agawin ang gobyerno. Linawin po natin yan. Hindi po yan ang intensyon ng maisog. Agawin ng gobyerno, pabagsakin ng gobyerno, hindi po yan ang intensyon. Linawin po natin yon. Kasi meron atang ilan na medyo hindi ata naiintindihan ang layunin nito. At meron din naman dyan napapraning. Diba? Natatakot, ika nga. Natatakot at tila sabi nga nila siguro baka lang naman baka ito mga sabog. Bakit? Kasi mga praning alam naman po natin na mga praning yan lagi nakatira yung mga praning na yan Tilang takot na takot sa mga Duterte kaya ginagawa ang lahat ng paraan para pabagsakin ng mga Duterte. Alam nyo, may balita nga ako Ito balita ko lang naman. Nakakwentuhan ko doon sa basta di ko na lang sabihin ko sino. Pero ngayon ang Davao tila lahat ng paraan para i-lockdown ay ginagawa. Ang plano ay palalalain ang sitwasyon sa Davao. Yan ang plano. Meron ako nadinig. Doon mismo sa Davao. Ito yung mga opisyales na alam naman natin, opisyales man sila ngayon, ang kanilang sentimento pa rin ay nasa mabubuting tao na tulad nila Pangulong Duterte. Meron sila ako narinig na parang gusto nilang pahirapan pumunta at makalabas ang mga tao from Davao. From purchasing ticket, pinahihirapan, kung ano-anong inventong gagawin. Kasi nga ang sabi doon, sabi ko bakit naman nila gagawin yun? Kasi nga napapraning sila mag-alsa ang mga taga Davao at pumunta sa Maynila para manggulo. Sabi ko, ano nainom nila? Sabi ko, anong mga nainom ng mga yun? As far as I remember, every time kami pumupunta ng Davao at nakikipag-usap kay Pangulong Duterte, wala naman yan. Sabi ko nga, saan nila nakukuha yan? Hindi ko talaga maunawaan kung saan nila nakukuha yung ganong klaseng kwento na may mag-aalsa. Ayaw ni Pangulong Duterte yan. Ayaw ni Pangulong Duterte yung pupunta sa EDSA, manggugulo sa Malacanang. Ayaw ni Pangulong Duterte yan. Sa katunayan, alam nyo, nung una, ikikwento ko lang sa inyo, gusto nyo ng real talk? Nung una, kinakapa ko ang mga organisasyon na quote-unquote nang kiklaim to be Duterte. Ano po kasi ko dyan sanay na po ako sa mga rallyista. Sanay na po ako sa mga ganyang rally. 2016, alam nyo, marami ang nagkiklaim na PRRD sila pero eventually may mga personal na interes. May mga personalidad na gustong iangat tapos kumakapit lang kay Duterte. In other words, ginagamit lang si Pangulong Duterte para umangat. Maraming ganyang grupo. Marami pa dyan, pinagkakakitaan yan, ini-scam. Kunwari magbubuo ng grupo, maniningil lang kung ano-ano, mga ganyan. Kaya ako dyan, sensitive ako sa mga ganyang issue, yung nagbubuo-buo ng grupo. Naku po,
Ang taas ng radar ko dyan. Pag mga ganyan, pinag-iisipan ko na kagad yan. Naku po, alam mo yung utak ko. Kaya nung nabuo yung maisog, talagang nag-isip ako na maigi. Sabi ko, eto kayang maisog, gagamitin lang si Duterte para sa kanilang mga personal na interes? O, alam niyo, nangangapa ako. Actually, nangangapa ako nung una. Even nung sa Davao. The first maisog in Davao. Pumunta tayo doon, di ba? Tayo po ay merong direct na kontak ko sa ating Pangulo at hindi po ako nandoon dahil sa maisog. I was there because of PRRD nung first Davao maisog. Nung mga iniisip ko, pinapakiramdaman ko na po kagad. Ito kaya maisog mga manggagamit ba ito? Alam mo, ito lang masasabi ko ha, with all of my participation in every campaign of PRRD nun. Isa lang ang masasabi ko nun. Ngayon, ang maisog po ay talagang legit na organisasyon. Legit na organisasyon na nakikinig kay Pangulong Duterte. Ang sinusundang prinsipyo ay prinsipyo ni Pangulong Duterte na ang maisog ay hindi mga matitigas ang ulo ang organizer. Sila po ay kung ano ang sabihin ni Duterte, yun ang kanilang sinusundang pananaw. Naintindihan nyo yung sinasabi ko. Kaya ako, I'm so happy to be somehow, hindi naman part. Kasi ayoko mag-claim na part ako ng maisog. Hindi po ako part ng maisog. Kaya lang, natutuwa lang din po ako at nagtitiwala sila sa Banateros para ihatig yung balita sa ating taong bayan. At nakakatuwa naman, kaya po ako umagree. As a matter of fact, it's because sila, ang kanilang main leader o main boss, ika nga, ay walang iba kung hindi si PRRD. So kung ano yung sinasabi ni PRRD, yun ang kanilang sinusundan. Kaya tuwang-tuwa po ako sa maisog. Kaya nga nung etong huli, nung ako'y kinausap ng nitong aking contact doon at sinabi, Banat Bay, nakarating po kasi yung ganitong mga balita, dito ganito, at si PRRD may tiwala sa'yo. Sino-sino ba ang ating pwedeng isama dito sa organisasyon? Ako sabi ko, I have nothing against with other vloggers. Sabi ko doon kay ma'am. Ay, ba't ko sinabi? Basta sinabi ko, ganun. I have nothing against any vlogger. But I can only answer for my group. Anong ibig ko sabihin nun? Ibig sabihin, hindi ko kilala yung iba. Ayoko sabihin na hindi sila okay. Wala akong ganun. Pero syempre, hindi ko kayang sagutin yung iba. Kasi hindi sila parte ng grupo ko. Ako naman, ayoko magbida-bida. Ito, kontrolado ko to, akin to. Walang ganun, di ba? So sa akin, ang sabi ko lang, ito lang yung grupo ko na may tiwala ako na hindi nagpe-fake news, may tiwala ako hindi mahilig sa chismis, may tiwala ako na hindi madrama, may tiwala ako na magtatrabaho kakayod ng hindi maniningil. Ito'y may tiwala ako na hindi feeling entitled kasi napaka-importante nun. Ayoko mapahiya. Nagigets nyo? Ayoko mapahiya at magsasama ako ng feeling entitled na kasamahan. I don't want, ito linawin ko lang po linawin lang po natin. Hindi ko sinasabi yung mga hindi kasama doon ay entitled sila. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko, I can only answer for my group. Sa ibang grupo, I cannot answer for them. Ibig sabihin, I can put my name in line with Coach Oli, Boss Dada, Jay Guevara, and Master Judea. And of course, yung nasa ibang bansa din si Spencer. Pero kaya lang nasa ibang bansa siya. Pero ibig ko lamang pong sabihin, ito lang yung mga pwede ko sabihin na sigurado ako dito, hindi to bida-bida, hindi to epal, hindi ito mga hindi mo lang mapakain.
magrereklamo na. Hindi kasi alam mo importante yun eh. Ayoko nang may kasamahan akong reklamador. Kasi pagdating namin doon, walang tulog. Okay? Hindi pa kumakain. Hindi yung, ano ba, wala tayong pagkain, wala tayong ano. Hindi ko alam, walang tulog, walang ano tayo, ano ba ito, bakit ganito? Ayoko nang ganoon, di ba? So kaya nga, nakakatuwa dahil somehow, nung napagkatiwalaan nilang Banateros, kami naman po ay ibabalik namin yung magandang adhikain ng maisog. Ano ho ba ang adhikain ng maisog? Ulitin po natin, wala pong planong pabagsakin ang mga Marcos o ang gobyernong ito. Although, syempre ang nais natin ay tamang pamumuno, magandang namumuno, at higit sa lahat tapat na namumuno, at yan po ay walang iba kung hindi ang successor na which is si VP Sara Duterte. Okay? Pero again, dapat ang lahat ng bagay ay nasa tamang paraan at legal na paraan. Dahil si Pangulong Duterte, isang abogado, naiintindihan niya yan. Dapat ang lahat ng proseso ay legal. Hindi tayo dapat gagawa ng isang bagay na illegal. Which is ang magrebelde o galitin ang taong bayan para sila ay mag-aklas. Hindi yan ang purpose ng ika nga ng maisog. Ano po ang purpose ng maisog? Alam nyo, sa mga napag-usapan namin, isa lang ang konklusyon dito. Kasi paulit-ulit yan tinatanong kay Pangulong Duterte. As a matter of fact, yung tanong nga, ako nga mismo nagtanong, Mr. President, sa ngayon po ba, sabi ninyo, ayaw nyo nang tumakbo, wala na kayong plano, yung mga anak din ninyo hindi interesado. Honestly, meron po ba kayong nakikita na maaaring tumulong o magbango ng ating bayan? Alam nyo, before saying na wala, okay? Before saying na wala ng tayo makitang leader na ganon, binigay niya muna ang napaka-importanteng pamantayan ng tamang leader. Alam niyo ko ano? Kaya nga ako tuwan-tuwa kasi malalim si PRRD. Hindi lang basta kasi ganito. Sabi niya sa amin, simple lang. Ang kailangan natin ay yung nakadanas ng due date. Anong due date? Nakadanas ng gutom, nakadanas ng mga kahirapan sa buhay. Sabi nga niya without insulting. Ito sabi niya to malinaw, without insulting these schools. Sabi niya, kung kukuha tayo ng mga leader na galing sa ganitong eskwelahan, sa mga matitikas na eskwelahan, maniwala kayo walang mangyayari. Bakit? Kasi nga po, masyadong mataas yung kanilang kinalakihan, hindi nagutom, hindi nag-isip kung mababayaran ba yung kuryente, hindi naisip kung mababayaran ba yung tubig, hindi nag-isip kung mababayaran ba yung mga bayarin, mga rental sa bahay. Ang sabi niya kumuha kayo ng leader na dapat nanggaling doon para alam niya kung paano solusyonan. As a matter of fact, sinabi niya pa nga, alam niyo dito sa Davao, ang mga kinuha ko, dating rebelde, dating ganito. Kasi sabi nga, kunwari galing sa baba, refinement na lang ang kailangan mong gawin. Alam mo yung refinement. Ibig sabihin, kasi alam naman natin pagkagaling sa minsan yung kanilang the way they talk, the way nila makipag-usap sa mga quote unquote statement, mga statement medyo rough, ika nga. Refinement na lang kailangan. But we need yung ganong klaseng mga utak kasi sila ang nakakaramdam ng totoong
problema ng mga Pilipino. Sabi niya pa nga, paano masusolusyonan? Kasi may mga nagtanong, paano masusolusyonan yung problema sa tubig, problema sa taas ng bilihin? Sabi niya, hindi talaga masusolusyonan yan. Bakit? Yung namumuno hindi nakaramdam ng ganyan. Hindi nga nila alam yung ibig sabihin nun eh. The mere fact na hindi sila nagutom, the mere fact na hindi sila nagtatanong paano ba natin babayaran yung kuryente natin sa 30. The mere fact daw na hindi nila naramdaman yon, yung mga leader natin ngayon, hindi nila alam kung paano solusyonan yun. Only those people na nakaramdam noon ang makakasolusyon yan. Kaya nga ang tanong niya ngayon, hanap kayo ng ganong klaseng leader. Ito ang maganda ha. Kaya ako nakakatuwa kasi napaka-humble ni PRRD. Sabi niya nga, even my daughter and my children, sabi niya, my children. Kaya somehow masasabi kong hindi naman sila nagutom. Ganun siya. Ibig sabihin, sabi ko nga, so para mo sinasabing hindi sila. Kasi ganun eh. Ganun siya ka-honest. Ika nga. Sabi niya, alam mo, ang kanya nga nalang hope and prayer, sabi niya to, is somehow, kahit papaano, hindi naman siya nagyayabang, sabi niya, maabot nila yung 50% ng nagawa ko. Alam mo, dahil sa sinabing niya yan, lalo akong humanga. Bakit kanyo? Dahil ba nagyabang siya? Hindi. Dahil he is being honest, na pati yung mga anak niya sinasabi niyang somehow hindi naman nagutom kasi may sahod na siya nun. Kasi kinikwento niya yung buhay niya eh. Siya daw, si Pulong Duterte, alam niyo si Pulong, kinikwento niya nga nila to eh. Si Pulong nga naghirap ako dito nung baby siya kasi may binanggit siyang yung problema daw kay Pulong nung bata, nung baby, nagtatae kaya kailangan ang gatas, ito yung gatas na kailangan inumin. Kaya nahirapan akong bumili niyan. Kaya at that time, kailangan kong, kailangan niyang, hindi pa siya nito kailangan niya ng stable job. So, kasi nga daw, ewan ko parang sinabi niya is nag-asawa siya before siya naging lawyer. Okay? So, eventually, kinikwento niya ganun yung kahirap yung buhay ko noon, na somehow hindi naman naranasan yon ng aking mga anak. So, sabi niya nga sana sila kahit papaano magawa yung nagawa ko in 50%. Kasi nga, nagigets niyo yung kwento. In other words, hindi niya inaangat yung anak niya kasi yun yung punto niya. Dapat ang maging leader nakaranas ng gutom. Yun, S26. Ano ba kasi yan? Hindi ko maintindihan yung S26 na yan. Yan yung sinabi niya. So yun yung sinasabi niya. Hindi lang yung laki sa farm. Mahirap kasi pag laki sa farm eh. May mga mayayaman dyan eh. Oh. So yun po yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Nung nag-iisip nga kami, sabi namin, Mr. President, parang wala namang atang ganun. So nagbanggit kami ng ilang kandidato, napakamot na lang ng ulo si PRRD. Yun lang. Although, eto to be frank wala po akong binanggit na si Isko Ayoko kasi baka sabihin naman nila, Isko niyan ka naman masyado banatbay. Hindi ko po binanggit si Isko, para lang fair dun sa mga iba. So, hindi naman siya kumamot kay Isko kasi hindi ko siya binanggit eh. Pero ang dami kong binanggit na ang kanyang ipinakita sa akin ay isang kanyang cute smile.
So, yun po yung ano. Pero siya naman po may tiwala sa anak niya. Kaya lang sabi niya din, actually ewan ko kung ito po ay honest opinion niya, pero sabi niya talaga wala daw plano talaga yung mga anak niya na tumakbo for national. Pero bumitaw siya ng maybe Inday, sabi niya ganun. Sana nga talaga si Inday sana ay mag-kumbinsi natin. Wag nyo na lang pong pansinin yung mga nanggugulo dyan about sa libel case ko, ha? Tsaka sana makulong ka. Mga tanga po kasi yan. Wala pong alam yan sa subpina. Wala pong alam yan sa warrant. Mga bobo po yan eh. Yung, wala ho silang alam tungkol sa libel case. Okay? Yan po yung mga troll lang na nanggugulo at nagsasabi para kabahan tayo. Alam mo, ang kakabahan sa ganyan ay yung mga tanga. Yung mga walang alam. Okay? Kasi ang mga bobo yung mga yan eh. Kulong ka agad, libel case. Mga bobo yan. Magtingin kayo ng mga may kaso ng libel at naging guilty ng libel. Okay? Eto, tuloy na tayo. So, sinabi namin, si Baste po ba, sir? Hindi pa pwede nating kumbinsihin si Baste na tumakbo kasi siya talaga ang nakikita namin pareho ng inyong prinsipyo. Paulit-ulit niya kasi sinasabi na wala sa pangarap ni Baste na maging presidente. O wala sa pangarap ni Baste tumakbo sa national. Pero ako ito, sa loob-loob ko, gusto ko na lang sana sundutin, kaya alam baka naman magalit eh. Sabi ko talaga Mr. President, wala rin naman kayong pangarap maging presidente. Bakit kayo naging presidente? Kasi alam mo, when we were talking doon, everyone is really hopeless in a way in this government. Kasi ang dami ho doon. Mga balita na hindi ko pa kasi pwedeng ikwento lahat eh. Yung paano tumataas yung tubig, 'di ba? Yung papaano pinapabura ng mga oligark. Pinapabura na naman uli ngayon ng mga oligark eh. Kaya nagtataasan ng tubig, nagtataasan ng kuryente. Even yung sinasabi nilang pagtaas ng pagbaba ng peso at pagtaas ng dolyar. Oo, sabi ng iba, pangkalahatan naman po yan ah. 'Di ba? Di ba yan nga ang dahilan nyo noon ng mga Duterte kayo na pag tumataas, it's a worldwide problem. Correct. Kaya lang meron tinatawag na percentage. Yan. Bakit sa atin yung pag-akyat ng dolyar sobra-sobra compared sa iba? Naintindihan natin. Sa ibang bansa ganito lang, ilang percent lang yung tinataas. Sa atin ang pinakamataas. Pagdating sa gasolina, ganun din. Pagdating naman sa gasolina, may percentage din ng pagtaas. Tama naman na ito'y problema ng pangdaigdigang problema. Pero sa atin, yung percentage ng pagtaas ng gasolina, ang taas compare dun sa iba. Bakit? Pati dun sa discarding, maling-maling diskarte patungkol doon sa pag-angkat sa bigas, yung pagbaba ng taripa. 'Di ba ilang beses natin diniscuss yan dito? Yung pag-akyat o pagbaba ng taripa ay hindi ho makakatulong yan sa ating bansa. Maaaring isipin nyo to yung pagbaba ng taripa, ang plano dyan pababain ng 29 pesos yung bigas. Take note, hindi po para sa lahat yun. Yun po ay sa mga nasa laylayan lamang. May criteria lamang po ang pwedeng bumili ng 29 bigas. Tandaan nyo yan. Mamaya ipapaliwanag natin yan. Pero ang epekto noon sa magsasaka natin at sa pang-ekonomiya natin babagsak. Dahil hihina ang kita ng Pilipinas, hihina ang produksyon ng bigas, apektado ang lahat. Pero ang makikinabang lang na mababa ang bigas ay yung mga mahihirap. Nagtatago daw ako? Sandali. Paano ako nagtatago? Nasa Davao nga ako eh.
Nagbibideo nga ako eh. Nagbebenta pa ako sa TikTok. Meron ba nagtatago nagbebenta sa TikTok? Ba't ganun? Nandito pa ako sa sasakyan ko. Paano ako magtatago? Alam nila kung asan ako. Ang bihirang buhay. Boss Dada, in fairness mukha kayong may mga paligo kanina sa SM9 kahit wala. Mga walang paligo pa yung mga yan. Pero kahit pa paano may paligo sila, hindi katulad ng mga bagang vloggers na kahit naligo na, dugyot pa rin ang itsura. Oh. Eto panoorin natin itong kasi alam mo maganda itong nangyari tungkol dito sa maisog sa Amerika. Ang ganda ho ng nangyari dito at sana mapulutang aral din natin ang mga kababayan natin sa iba't ibang bansa na kung nais ninyo, okay? Kung nais ninyo magtayo ng maisog, kayo po ay pumunta sa group page ng TAPS Coalition at makikita nyo po doon yung eventually ilalabas namin yung kung sino man yung talagang maaari ninyong kontakin diretso para naman maging legit din yung inyong maisog na pagtitipon. Okay ho? Nag-e-echo pa? Na rin ang ating mga masugid na mga manonood at mga nakikinig ngayon sa mga programa ninyo at kami po ay nagpapasalamat muli sa SMNI sa pagtutok ninyo sa isang successful na parada namin sa New York, no? Na kung saan ay naglahad tayo ng mensahe ng kapayapaan. Sir, para po sa Ito, may echo pa. May echo pa rin po ba ito? Echo ba Okay na daw. Okay na. kapatiran po ng ating mga manonood, paano po nakapunta ang hakbang ng Maisog Movement dyan po sa US? Yan. US tayo. Alam mo, inspired kami sa pambansang kilusan sa Pilipinas. Yon. Yan ang maganda. Itong organikong movement na ito na kung saan ay bigla na lang uusbong at yayabong. Sako. Ito talaga yung sinasabi nating natural people power, kumbaga, no? At dahil doon sa panawagan sa hakbang na Maisog Pilipinas na kinakailangan nating ipahayag ang ating mga adhikain, lalong-lalo na sa pagrespeto sa ating saligang batas, sa batayang karapatan natin na malayang magpahayag at magtipon ng mapayapa, ay nandun din yung issue na niyakap dito sa Filipino-American community, itong napipintong gera o inuudyok na digmaan, no? Na hindi naman dapat. So itong mga prinsipyong ito, yung charter change, South China Sea, ay ang SDS New York ay nag-meeting yan at pinorma at hinubog ang hakbang na Maisog USA. At ang nangyayari ngayon ay marami... Yang atang SDS, tama ba ako, Sara Duterte supporter? Ayan. Kasi nga po, may nangyaring maisog sa New York. At sayang, hindi nyo naman ako inimbitahan. Imbitahan nyo naman ako. Meron po ako multiple visa dyan. Joke lang pa. Nilalako ko lang. Anyway... Sa SDS New York po, balita ko, nilagay daw sila doon sa likod, pero kasi nga parang parada yan ng iba't ibang organisasyon ng mga Pilipino. Diyan nga daw yung organisasyon ng mga bagong nabudol. At wala nga daw masyadong tao. Pero yung sa Maisog, yung sa SDS, grabe daw ho, madami daw talagang tao. Dinagsa ng tao yan, ha? Ayun, panawagan. Sabi nito, minimalist. Maraming salamat. Buti naman, kumulay ang buhay natin. Dahil hindi lamang dito sa simula na kami yung pinakamalaking pumarada na contingent dito sa Philippine Independence Day Parade sa New York, na mismong yung Filipino elected assemblyman or ito yung katumbas na senador, no, sa New York ay pumunta sa aming hanay ipagkamay. Kasama natin dito, alam nyo naman, si Attorney Vic Rodriguez na nanggaling pa sa Pilipinas para makiisa sa atin, no? Pero ang mahalaga
ay yung pinakita natin na tayo ay mapayapa at kumilos ng maayos. Sinunod ang alituntunin, bagamat maraming mga intimidasyon at indikasyon na gusto nilang biyakin itong hanay natin in the sense na may mga threats pa na nilagay nila sa press release na kapag ang hakbang maisog ay itutuloy, Nako. hindi naman sila nakalista, Nako. ni-report daw tayo sa New York Police District. Grabe, no? Hanggang sa Amerika, merong panggigipit dito sa maisog, ano? Pati yung keso may pa-report pa sila. O, ano na pala ninyo mga ulul? Hindi, kasi sa totoo lang, alam mo, sa Amerika, kahit papaano, talagang yung demokrasya dyan, matindi dyan. Hindi mo pwedeng supilin talaga ang demokrasya dyan sa Amerika. Kaya yung mga pagpipilit nilang wag paatinin, sinusubukan nilang wag paatinin si Attorney Vic eh. Nayari kayo, di ba? Ayan ang napapala ninyong mga gustong pumigil sa maisog diyan sa Amerika. Lalong maraming tao ang pumunta. Oh. Gawin nyo yan sa Japan. Gawin nyo yan. Pigilan nyo yung mga Pilipino dyan sa Japan. Ako, maniwala kayo. Kaya ako, ngayon pa lang, nananawagan na po ako dyan sa mga kababayan natin sa Japan. Mga banateros dyan sa Japan. Dami nating kababayan dyan. Sumali kayo dyan. Pag hindi kayo sumali mga banateros dyan, galit-galit na tayo. Joke lang po. Ang tanggalin sa hanay, pati na mismo si Atty. Vic Rodriguez. Of course, tayo naman, alam naman natin ang saligang batas ng Pilipinas at saligang batas ng Estados Unidos. Ito ay mga basic rights na fundamental na dapat proteksyonan. Kaya tumawag din naman kami sa NYPD na kapag mayroong manggugulo sa aming hanay, ito po ang aming layunin, ay ire-report po namin sa inyo. Katunayan, may mga NYPD na lumapit sa atin at nakahanda kami doon na ipakita sa Filipino-American community at saka mga Amerikano na tayo ay kayang sumulong. Nako. Tayo ay kayang magparada ng mapayapa sang-ayon sa lituntunin at sang-ayon sa saligang batas ng Amerika. Attorney, ano po ang na-establish po natin sa mga aktibidad na ginawa po ng hakbang ng Maisog USA? Unang-una siguro na tanggap ng American community ay yung pagsulong natin ng kapayapaan sa pamamagitan ng diplomasya, dialogo at kooperasyon. No? Alam mo, pinaliwanag natin sa mini program natin bago tayo nagparada na itigil yung pag-uudyok sa digmaan. No? Ang kailangan nating tignan ay ano yung pangmatagalang lunas para sa kapayapaan. Kasi ito yung pambansang interest natin eh. Ipinaliwanag din natin yung konteksto ng charter change saka South China Sea issue, no? Na ang indikasyon mismong si Secretary of Defense ng Estados Unidos Admiral MJ nagsabi na walang napipintong panganib, walang invasion, walang indikasyon na ang sinasabi nilang problema sa South China Sea ay hindi mariresolba para sa kapayapaan. So, ang tanong ng sambayanan ay kung kapayapaan ang tinutugis natin, kung kapayapaan ang gusto natin para sa ating bayan, bakit tayo naghahanda para sa digmaan? Hindi ba dapat tignan natin ngayon ang ating pambansang interes na kung saan itong mga diplomatikong pamamaraan na hindi pa na-exhaust, no? Ay yun ang tignan at pagkukulan ng pansin. Kasi nawawala po tayo talaga sa focus sa mga pangunahing suliranin ng ating bansa. Mismo kahapon at nadinig natin ang hinaing ng mga OFWs na may mga kamag-anakan sa Pilipinas na halos pare-pareho ang kanilang reklamo, MJ and Admar. Mataas ang rate ng kuryente, malaki yung problema sa tubig, mahal ang bilihin ng mga pagkain, at of course yung usapin ng trabaho. Hindi naman po pwede na papasok tayo sa 21st century, 22nd century na ang ating sambayanan, ang pambansang ekonomiya ay nakaasa sa remittance ng OFWs. Kasi kahit papano, dapat tignan at tugunan ng ating bansa
na paano nila palalakasin ang pambansang ekonomiya. Ang ginagawa nila ngayon na tinutulak tayo sa bingit ng digmaan, iyan po ay pangpapahina ng pambansang ekonomiya. Iyan po ay nagcreate ng tensyon na kung saan ay kinakailangan balik tanaw tayo sa ating kasaysayan, MJ at Admar. Lalong-lalo na nung Second World War, lalo na yung mga gera. Kaya nga itong makabuluhang parada namin sa New York ay habang niyayakap natin ang mayamang hibla ng kultura natin at pamana, ay binibitbit natin ang mensahe ng ating mga ninuno na tayo po ay merong tinatawag na dangal at ang king tapang, pero hindi po natin dapat isuong ang sabayanang Pilipino sa isang katapangan o nasyonalismo na walang batayan. Katulad po na nangyayari ngayon. So, ang sinasabi po ni Attorney Valera, napaka-importante natin maunawaan yon. Tayo mga Pilipino matapang, tayo ay talagang mandirigma, tayo po ay may pagmamahal sa bayan natin, ngunit ilagay po natin sa tama. Kasi po yung nangyayari ho dito sa WPS ay malihong katapangan na basta lang ubiran ng bira at hindi ho nauunawaan ng tunay na sa loobin ng lahat ng involved na bansa. Ulitin natin ho, ang pinag-ugatan po nito ay ang reklamo ng Amerika na sila po ay siyempre ito'y daanan ng kanilang pang-ekonomiya at ito po ay kanilahong problema between Taiwan and China. Tayo po dito ay nadadamay lang at ginagamit lamang ng Amerika para ho awayin ang China. At tayo naman, dahil sa ating personal ding interest, ang ating gobyerno sumipsip din. Alam mo, maraming dahilan yan kung bakit sumisipsip ang gobyerno natin sa pamahalaan ng Amerika. Sabi nga nila, ang isa daw dahilan dyan dahil alam naman natin, ang pamilya Marcos ay may problema ho pagdating sa Amerika at maaari, hindi ko sinasabi, ito ang kanilang pinag-uusapan, pero maaaring ang dahilan, kasi nga daw, parang exchange deal, ika nga. I kiss your ass, you kiss my ass. Ganun ang datingan. Parang, sige, kampi nyo na kami, pero alam na this. Yung aming mga kaso, alam na this, At saka kung sakasakali, i-safety ang aming pamilya. Ganun ang sabi nung iba. Pero meron din naman nagsasabi, kaya naman itong ilang mga opisyal natin ay gusto ng isang matinding bakbakan. Alam mo naman, sabi nga nila, sa gera may kita. Sa gera may pera. Ibig sabihin po, pag may gera, lalabasan na. We need budget for this, budget for that. Alam mo natin yan. Yan ho ay hindi ho sikreto. Yan ho ay nangyayari kahit sa ibang bansa. Kaya nga pinupush ang gera para ho merong pinagkukuhanan ng pera yung ilang mga tiwaling opisyal. Di ba? Yun o ang talagang dahilan. Sabi nga, kasi nga, sana kung meron dahilan, bakit to kanyo? Yung mga mismo mangingisda na ang nagsabi. Nung panahon ni Duterte, napahiya nga ho sila dito Nung panahon ni Duterte, nakakangisda kami. Malaya kami nakakapunta. From panahon ni Pinoy, hindi kami pakangisda. Inayos ni Pangulong Duterte ang relasyon sa China, nakapangisda kami. Ngayon, balik tayo sa dati, hindi na naman kami makapangisda. So in other words, ang ginagawa ng pamahalaan ngayon ay hindi para sa ating mga mangingisda. Kasi yan ang kanilang propaganda Ang propaganda nila, gagawin nila yan para tayo ay malayang makapangisda. Gago pala kayo. Paano magiging malaya makapangisda? Nakamalaya na nga tayo noon Dahil sa pinaggagawa ninyo, dahil sa pinayagan nyo pa itong mga komunistang grupo na mag-epal-epal dyan, magbida-bida dyan, lalo kami tuloy hindi makapangisda. Kita nyo mga katarantaduhan nila? Di ba? Ang linaw nun, nakakapangisda sila nung panahon ni Duterte.
Nung nagbida-bida ito mga animal na mga komunista, binalaan tayo. Sige, subukan yung ulitin. Oh.